Gandang umaga mga paps, mga katravel, kaguragon. Isa pong magandang araw sa atin sa ngayon. At tayo po ay nasa harapan ng ating sasakyan. Nakahanda tayo sa pagmamaneho. Kaya lang, ang gusto ko lang i-share sa inyo dahil ngayon po ay umpisa na ng NCAP ng MMDA at gusto ko lang linawin kung ito bang NCAP na ito ay ang nag-i-implement lang ay ang MMDA, hindi kasama yung mga LGUs kasi nung nakaraan ay kasama po yung LGUs, kaya halos lahat ng mga may camera na naka position sa mga kalsada, sa mga main thoroughfares, ayun po ang nagpahirap sa atin, mga drivers, mga TNBS, mga transport services at sa mga private sectors na mga nagmamaneho na hindi pamilyar sa area. So ngayon po, effective ngayong araw na to, o umpisa ho ang paghuhuli ng NCAP. Ibig sabihin ng NCAP ay ang no contact apprehension sa mga violator. So maging maingat po tayo sa lahat ng nabanggit na lugar. Kasama na po dito ang Macapagal, Ross Boulevard, EDSA, C5, Ortegas, Commonwealth at ang Quezon Avenue. So yan po yung sakop ng mga lugar na may NCAP na naka-attach at anytime pag nagkaroon tayo ng mistake dyan ay mahuhuli tayo. So sabi nila pag nahuli daw tayo ay pwede naman tayong mag-contest. However, hindi ko lang alam sa pag tayo ay nag-contest dyan ay may mangyayari ba. Kasi before, yung in-implement yan nung una, walang ganong klaseng pag ano ka sa kanila, nag-protest ka o nag-contest, walang nangyayari. So automatically, yung violation mo, a-appear na lang sa rehistro or sa registration mo just in case ikaw yung nagmamaneho o yung pag-aari mo yung sakyan, makaka-receive ka ho ng violation sa meron dati pinapakita sila noon na kung saan mo makikita sa apps kung may violation ka na ba, kung ilan ang violation mo, saan yung location, makikita na po yun sa apps noong araw. Kaya lang, ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin. Kung i-check natin doon sa apps na yon sa MMDA at makikita natin kung mayroon tayong violation itong mga nakaraan. So ingat po tayo sa mga nabanggit kong lugar, kagaya ng EDSA, dahil yan ang pinaka-busy area. So sa mga intersection, bigyan ko lang kayo ng tips sir, mga driver at iba pang mga nagmamaneho dyan, para medyo aware kayo, i-open nyo po yung Waze app nyo, yung map, kasi si Waze ay nagbibigay sa iyo ng pabala sa mga lugar kung saan mayroon mga camera na kakapture kung ano yung ginagawa mo habang ikaw nagdadrive sa area na yan. So mabibigyan ka ng early warning para maging aware ka na dito sa area to, mag-iingat ka palagi dahil possible na magkaroon ka ng violation na hindi ka aware. So sa pag-change ng lane, see to it na huwag kang lilipat doon sa mga straight, white, and yellow. Pero pag nakita nyo naman na broken white, putol-putol, ibig sabihin, pwede ka naman yan mag-change ng lane, ingat lang. Pero doon sa mga solid white at solid yellow lane, never na never kayo doon na aapak. At pag nandoon kayo sa may camera zone, napakadelikado po at possible ho kayong mabigyan ng violation dahil sa pag-apak nyo doon sa solid white lane at sa solid yellow lane. So sa mga intersection po, remind ko palagi, wag na wag kayong aapak sa white na nakabox at sa yellow lane. Kasi iyan po ay prohibited at automatic po yan, makaka-capture ng camera, violation kaagad yan. So remind ko lang,
huwag kayong aapak sa white lane, sa square box at yellow lane dahil automatic po yan ay violation. So lahat po tayo umiiwas sa mga ganyan at iwasan po natin, huwag po natin gawing habit kasi napaka mahal ng violation. Sa pagkakarinig ko sa mga explanation sa mga interview ng mga MMDA spokesperson ay naglalaro sa 700 to 1,000 ang violation. So mabigat po yon sa mga public transport driver saka sa mga operator dahil nung mga nakaraan po ng pinatupad yan kasamang LGU, namulobi po yung operator saka yung mga driver na medyo hindi aware sa mga ganong violation. So ingat po tayo dahil mahirap na ho. Hindi na nga tayo kumikita ng maayos tapos mahuhuli pa tayo ng mga ganyang violation. Ako po hanggat maaari kailangan maging aware talaga ako kasi araw-araw tayo nasa kalsada. So ang ating pag-iingat at yung iba yung awareness sa mga lugar na dapat mag-iingat tayo at hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na makapag-commit ng violation dahil tayo din po ang tatamaan nito. So nandyan na yan, pinapa-implement na nila. Kahit naman salita tayo na magsalita, wala na tayong magagawa dahil pina-implement na yan at binigyan na ng nilip na po yung TRO ng Supreme Court para ipatupad uli ng MMDA itong no contact apprehension sa lahat ng vehicles, private man o public utility na tatahak sa mga areang nakapaloob na kalsada na sakop ng NCAP. So, maging aware po tayo lahat ng mga motorista, mga drivers, private man yan, at public utility vehicles. Mas maganda, sundin na lang natin yung tamang traffic flow. Huwag tayong bara-bara sa pagmamaneho dahil ganyan po nangyayari. Pagka masyado kang bara-bara, gusto mo lagi nagmamadali, nawawala ka sa focus sa iyong pagmamaneho at nagkakaroon tayo ng hindi inaasahan na violation. So paalaala lang po sa ating mga kapwa drivers, beware palagi sa mga na-mention na kalsada, Rojas Boulevard, Macapagal, EDSA, C5, Ortegas, Commonwealth at itong Quezon Avenue. So lagi tayo mag-iingat. Hanggat maaari, kung mayroon kayong apps ng Waze, buksan nyo po yan dahil bibigyan kayo ng babala na itong area ito ay may no contact apprehension sa mga loading and unloading area, lalo na dyan sa EDSA, sa Cubao at Pasay. Puro po yan no loading and unloading area po. So kung bago lang ho kayo o kaya dati ginagawa nyo yan, ngayon na operation na yung NCAP, huwag nyo na akong gawin kasi siguradong mahuhuli tayo dyan. Mahuhuli kayo kahit sino man yan, private man o public utility vehicles. Meron naman pong mga loading area and unloading area sa mga likod ng mga terminal. So doon na lang tayo magbaba at magsakay ng ating mga pasahero. Remind ko lang po, napaka-importante din po nito sa ating po mga suki at ating mga regular rider po sa Joyride, sa Lalamove, sa InDrive, sa GrabCar at sa Grab Taxi. Pakiusap po sa mga pasahero, huwag naman po kayo magbubok doon sa lugar na alam nyo na bawal kayong pick upin. Dahil kawawa naman po yung mga driver na mag-a-accept ng inyong booking. Tingnan nyo muna ho kung yung location nyo ay possible ba na maisakay kayo na hindi naman mahuhuli ang mga driver, yung mga TNBS driver, dahil kawawa naman po. Yung ibabayad nyo po sa booking ninyo ay mas malaki pa ho doon sa multang babayaran ng mga driver ng mga taxi, Grab car, Grab taxi at iba't ibang hailing app na mayroon tayo. So kung matigas po ang ulo ng ibang pasahero, baguhin na po natin yan kasi kawawa naman po ang mga driver. Gusto naman namin kumita pero kung mapapahamak naman kami,
meron naman po sigurong karapatan ang mga TNBS driver na hindi accept ang inyong mga booking dahil nasa area kayo kung saan bawal magsakay at magbaba. So, yan po. Kasi dahil ngayon operation na itong NCAP, so sana naman maging give and take tayo. Kung alam niyo na wala kayo sa lugar na loading area at bawal doon dahil sa NCAP, wag na ho, lumipat na ho kayo ng lugar. Marami naman po dyan. Tumingin kayo sa lugar na walang camera at hindi kasama sa NCAP. Pag alam nyo hong EDSA, highway, at nandyan kayo nagbubuking, pakiusap, lipat na lang kayo sa likod. Para naman hindi naman magkaroon ng violation ang mga magpipick up sa inyong Grab man yan, InDrive man yan, Lalamove man yan, o kung ano pa man. Kasi napakabigat po ng penalty sa mga driver. Kung araw-araw mahuhuli ka, ay wala po. Mapupunta lang sa multa ang kikitain ng driver. So yan lang po. Sana naintindihan nyo at naunawaan nyo po sa ating mga driver, sa ating mga pasahero. Kung mayroon kayong katanungan o comments, pwede po kayong comments dito para pag-usapan natin at may paliwanag natin yung mga dapat na iwasan natin at makaiwas tayo sa mga multa. So, yan lang po sa ngayon. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating pong lahat ng mga nagmamaneho, mga pasahero. Magandang umaga po. God bless. Mabalos. Peace out.